Nagbabalik ang PTV Balita Ngayon. Tatalakayin sa Trilateral Summit ng Pilipinas, Japan at Estados Unidos ang panghaharas ng China sa Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon kay DFA Acting Deputy Undersecretary Hans Mohimin, pinag-uusapan na rin ang pagpapalabas ng Joint Vision Statement ng tatlong bansa hinggil sa issue sa WPS. Tiniyak ng DFA na patuloy ang pagsisikap ng Pilipinas na maresolba ang issue sa mapayapa at diplomatikong paraan at magkaroon ng malayang paglalayag sa mga lugar na pinag-aagawan sa South China Sea at para din sa proteksyon ng mga Pilipinong mangingisda. Sa susunod na linggo, isasagawa ang Trilateral Summit sa pagitan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., President Joe Biden ng Estados Unidos at Prime Minister Fumio Kishida ng Japan. Tiniyak ng Office of the Civil Defense na nakahanda ang Pilipinas sakaling tumama ang iba't ibang kalamidad. Sa programang Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni OCD Spokesperson Director Edgar Posadas na patuloy nilang sinisiguro ang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang LGU. Patunay dito ang pagpapatupad ng preemptive evacuation sa mga lugar na sakop ng tsunami warning noong tumama ang malakas na lindol sa Taiwan. Malaking tulong din aniya ang isinasagawang nationwide simultaneous earthquake drill para mahasa ang kaalaman ng bawat isa sa kung ano ang dapat gawin bago at pagkatapos ng isang sakuna. Sa ngayon daw ay patuloy ang paghahanda ng OCD sa mga kalamidad na maaaring tumama sa bansa. Kabilang dito ang iba't ibang training para matiyak ang kaligtasan ng bawat isa. Samantala, alamin natin ang ibang balita sa PTV Davao mula kay Julius Pacot. Mayong adlaw, nakatakdang ablihan alang sa mga turista ang dugang 5 ka mga bagong caves o langob diha sa munisipalidad sa Matanao sa Davao del Sur. Sumala pa sa tourism officer sa Matanao nga si Clover Jane Sabornido, haom ang mga suruyan ang mga caves alang sa mga mahiligon sa extreme adventure. Ingon man sa mga beginner o wala pa experience sa caving. Di lauman usab nga nindot ang mga stalagmite, stalactite uban pang rock formation sa mga bagong langob. Nalakip kini usab sa mga atraksyon nga ginahanyag karon sa maong lungsod alang sa mga turista karong summer season. So everybody can actually try the caving activity since medyo open na rin siya to all. Kasi mostly yung iba natatakot kasi mag-caving. Samtang gibraba na ang kapin libo ka mga residente sa probinsya sa Sultan Kudarat ang maka-avail sa libreng medical, dental ug surgical services gikan Abril 4 hangtod Abril 6 ning tuiga nga ginapahigayon da sa Sultan Kudarat Provincial Hospital ug Provincial Gymnasium sa isulan sa maong probinsya. Gipanguluhan ang maong aktibidad sa provincial government sa Sultan Kudarat kauban ang usa ka Chinese foundation ug lain bang foundation gikan sa Soksargen. Din libre ang check-up sa mga tigulang ug mga bata, ingon man libre ang ibot sa ngipon ug mga tambal. Mukaban sa kapin usa ka gatos ka mga doktor ug volunteers gikan sa Chinese foundation ang misalmot sa maong programa sa panglawas sa maong probinsya. Sumala pa kay Sultan Kudarat Executive Director for Health Affairs Dave Abella. Tumong niini nga maserbisyuhan ang 3,000 ka mga individual sulod sa 3 ka adlaw sa maong aktibidad. Nagpasalamat usab mga opisyal sa probinsyal nga panggamahanan sa Sultan Kudarat sang dit napili ang ilang probinsya nga hanyagan og libreng serbisyong medikal. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites at PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.